Hi guys! So ang video na to ay guide sa paggawa ng e-travel gamit ang mga browser sa phone nyo. Tulad ng Chrome, Safari, mga ganyan. So ang kailangan lang naman dito, of course yung cellphone nyo, tsaka kailangan nakakonect kayo sa internet or sa mobile data. So ang una natin gagawin ay i-search yung e-travel sa Google. So yung unang link lalabas dyan, usually yan yon. Or kung gusto nyo makasigurado, i-type nyo na lang etravel.gov.ph. So para makapag-start tayo, kailangan i-login nyo lang yung account nyo, no? So lagay nyo yung email, yung password, tapos i-click nyo yung login. Kung nakalimutan nyo yung password nyo, pwede nyo i-click yung forgot password dyan. Tapos kung wala pa kayong account, pwede nyo i-click yung create account. So after nyo mag-login, gagawa na tayo ng travel declaration. So ito na yung mag-generate ng QR code, no? So click lang natin yung new travel declaration. Ang susunod ay pipiliin nyo kung kayo ba ay papasok ng Pilipinas o lalabas ng Pilipinas. Sa video na to, ang gagawin natin is yung palabas ng Pilipinas o yung departure. Tapos pindutin ang continue. Ang susunod naman, kailangan natin ilagay yung purpose of travel. Kayo ba ay OFW? Ito ba ay para sa bakasyon? Tapos ang susunod is traveler type, airlines, tsaka flight number. Ang next na kailangan ay ang origin, kung saang airport kayo manggagaling, kailan kayo aalis, and then destination, no? Kung saang bansa kayo pupunta, anong airport sa bansang yon ang lalapagan ninyo, anong araw kayo maglaland o darating sa bansang yon, tapos kung kailan kayo babalik ng Pilipinas, kung kayo ay turista. Yung destination address, ito yung address ng tutuluyan nyo, mapa-hotel man to, Airbnb, mga ganyan. Then after nyo sagutan lahat, i-click lang natin yung next. So ang kasunod naman ay yung customs declaration. So nandito yung baggage declaration, general declaration, tsaka yung currency declaration. So basahin nyo lang yan, tapos kung may applicable sa inyo, click nyo lang yung yes, sagutan nyo. Tapos kung katulad ko na wala namang i-declare, ang i-click natin ay yung no. The next one is signature. So ito, pipirma lang kayo dyan sa space na nasa gitna. Hindi kailangan perfecto, pero kung magkamali kayo, click nyo lang yung clear sa taas. After magpirma, i-click na natin yung next. Then this one naman, family member declaration. No? Kung may kasama kayong pamilya, kamag-anak, i-add family member nyo lang. Pero ako wala akong kasama, ang i-click ko ay yung next. Tapos dito, pindutin ang yes. So ito na yung last step sa paggawa ng e-travel. No? I-review na natin lahat ng details na nilagay natin doon tulad ng flight details, address, yung declaration. Yan. Tapos pag okay naman lahat, na-review nyo na, pwede na natin yan i-submit. Then ayun na guys, tapos na, no? Nakagawa na kayo ng e-travel at bibigyan na kayo niya ng QR code. Ito pwede nyo itong picturean, i-save, screenshot, kasi ito yung ipapakita yung QR code pag hinanap sa inyo sa airport. So dito na nagtatapos yung video natin sa paggawa ng e-travel. Gamit lamang ang mga browser sa inyong mga cellphone. And dislike, share this video, and subscribe to our channel. Bye guys, see you on my next video.